Magandang araw mga kasabong, welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po ay sa ating bagong episode ay ipapakita ko sa inyo kung paano gamutin ang isang inahin na nabasagan ng itlog. Dahil medyo nadisgrasya po ang isa nating inahin mga kasabong, dahil yung tagapakain ko hindi isinara ang pinto ng breeding pin. Yung isang inahin nakawala at ito ay nasa cord ay nakawala sa kanyang breeding pin at nakipag-away po at nabasagan ito ng itlog. Kung titingnan nyo sa may puwit nito, ito po ang mga white particles ng manok na ito. Hindi na po siya nakakalakad ang manok na ito, hirap siyang lumakad, tapos hindi na siya nakasasampa sa kanyang sampahan po sa tipi dahil nasa cord lang ito. At hindi na rin kumakain. Kanina nagpakain ako kanina, hindi, ayaw niya nang kumain dahil masakit talaga. So kailangan po natin itong gamutin. Nasubukan ko na ito noon at effective talaga. So ang mga kagamitan natin kailangan mga kasabong, ito po, bumili po ako ng tuberculin syringe sa Ross Pharmacy. Ito mga 50 ml na tuberculin syringe. Wala po itong karayom. Tapos bumili ako ng hose sa hardware, yung transparent na hose. Tapos inattach ko siya dito. Ginamitan ko lang po ng tiplon para hindi matanggal. Using tiplon na-attach na po siya. Tapos ito po ang ating antibiotic. Ito po ay lincomycin plus gentamicin po na kombinasyon para sa infeksyon, dahil ang ikamamatay ng ating manok ay infeksyon po, dahil magkakaroon siya ng infeksyon doon sa ilalim, dahil yung mga egg particles na nandun, yung mga egg yolk at egg shells, yun po ang ikamamatay ng ating manok dahil sa infeksyon. Tapos 1 ml na syringe, ganito, tubig po mga kasabong, ganito, may isang tabo na tubig. Tapos dito natin may lalagyan tayo ng tubig, yung mga i-flush natin ng mga egg yolk, dito natin ilalagay sa kunting, actually takip lang ito ng balde mga kasabong. Pwede na, mas maganda kung medyo may maliit kayong palanggana. So ganito po yun mga kasabong. Ang gagawin natin ay ganito. So lalagyan ito natin ng tubig. So ayun, may tubig na. So ang gagawin muna natin, dahil wala tayong assistant dito mga kasabong, tatalian lang natin ang ating inahin para hindi pumalag, dahil pag pumalag ito ay masakit po sa ating paa, dahil magkakaroon tayo ng galos po, magkakagalos po ang ating paa dahil sa kuko ng ating manok. Para hindi makapalag, tatalian natin para hindi siya gaanong makapalag. Mahirap taga pag wala tayong assistant. Wala naman po akong anak na lalaki, so walang makapag-assist sa akin. So ganito po yan kasabong. Tapos ayun na, hindi na ito gaanong makapagpalag. So ilalagay natin siguro mga hanggang dito lang, mga 2 to 3, mga 3 inches lang siguro mga kasabong. Ilalagay natin sa may puwitan, tingnan nyo dito. Ilalagay natin pag may tubig na, hanap kami. Ganito, ipa-flush natin doon, bubumba natin ang tubig. Ano. Stop. No, just stop. Hey, go. Hey, go. Push.
Push, push. Ano? Pull. Tapos bubunutin natin mga kasabong. Pull. Medyo nalinis na ng konti mga kasabong. Tapos may mga naiwan pa talaga sa ilalim nito. Atin pa rin magpa-flush pa rin tayo ng mga siguro mga 3 hanggang 4 na bisis para malinis ang ilalim. Gunting. Scissors. Puputulan natin mga kasabong, medyo mataas lang ang hose. Get scissors. Ano? Get scissors. Puputulan natin ang hose, medyo sobrang haba. Hindi naman natin kailangan ng sobrang haba. So maliit lang dapat. Ganito lang para hindi mahirap. So ganito ipapasok natin. Dahil medyo mahirap pag sobrang haba. Ito po mga kasabong. So ipa-flush natin. Ayun, tumutulo. Tapos pag tumutulo na ating pong bubunutin para ma-flush out po. Tingnan nyo kasabong, may mga puti po. Yun o, mga sa igyok po. Ito medyo maputi. Sa mga itlog po ito. Medyo nasamahan na rin ang ipot ng manok. So kailangan lang natin pagtiyagaan lang po natin para makuha ang malinis ang ilalim. So we'll try another one. So mga last one mga kasabong, bibigyan pa rin natin siya ng another round para malinis po ang ilalim. Tapos tuturukan natin siya ng yung antibiotic.
So medyo malinis na mga kasabong ilalim. So hugasan lang natin. Sayang naman kung ating pababayaan ang ating inahin. So medyo okay na ito mga kasabong, medyo malinis na ang ilalim. Na plus out na. So yung mga igyok at medyo may kasali na rin pong mga ipot. So at least nalinis na po ang ilalim. So ang susunod nating gagawin ay tuturukan po natin ng antibiotic, lincomycin plus gentamicin na kombinasyon po. So bago po itong bili kasi, wala pang, hindi pa na open. So mga 0.5 ml mga kasabong, lalagyan natin ng mga 0.5. So ang tamang pagkuha ng yung mga, kung mag-inject tayo ay dapat lagyan natin ng hangin sa ilalim para mas maganda ang pagkuha ng injectable sa ilalim. Ganito po kasabong ating bunutin, ganito, tapos ituturok natin dito. Tapos pag nandiyo na, i-force natin, yung may hangin na doon sa ilalim. Tapos atin pong bubunutin agad, ganito. So mga 0.5 ml po mga kasabong. So ito po. Tapos tuturukan natin dito sa pitso. Ako nga, kahit yung mga manok na tandang, nakapagtuturok po ako mag-isa lang, ganito lang po mga kasabong. Dito sa may pitso, kakapain mo dito na porsyon, tapos mga siguro mga hanggang dito, kakapain mo kung saan ang injection site niya, yung medyo may malaman na medyo malambot, tapos doon natin ituturok dito. So mga 1/2 inch galing dito siguro, ganyan. So ituturok natin. Ang tamang pagturok po mga kasabong ng manok ay sa ganitong direksyon, hindi pwede ang pagganon mga kasabong. So hindi sin maganda ang pagganon. Ang tama talaga ay yung may direksyon papunta sa kanilang puwit, ganito. Yan, nakaturok na. So ito mga kasabong, tapos i-massage natin. So hopefully mga 3 days nito, makaka-recover na ito. At bukas atin itong titingnan kung ano na ang kanyang kalagayan. Sana'y nakatulong ito sa inyo at ang na-share ko sa inyo na kunting kaalaman sa pagmamanok, at makatulong din sa inyo kung mayroon kayong kaso na mga ganito, at ganito po ang inyong gagawin. So dahil sayang naman, lalo na kung binili nyo ng mahal ang yung mga inahin, yung mga materialis nyo at nabasagan, hindi talaga natin maiiwasan minsan na mabasagan tayo ng itlog. So ayun, sa aking experience, gumagaling naman po sila at nagagamit pa natin sa mga susunod natin na pag-breed. So hanggang dito lang muna tayo mga kasabong. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa susunod kong mga video, ako samantalang magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Mabuhay po kayong lahat. Thank you po.